The same God who makes the planets spin, tells the tide when it should rise, put the color in my eyes. The same God who makes the seasons change, knows the number of the stars, every secret in my heart, all my doubts, all my questions, and every fear I have about what might happen. You're the same God, you're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You're a God of grace and empathy. You know how it feels to cry, 'cause you lived a human life. You're not afraid of anything, even darkness is a light. There's no reason I should hide all my doubts, all my questions, and every fear I have about what might happen. You're the same, God. You're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. Even when I'm running, when I feel ashamed, even when I'm breaking, still you love me. Even when I'm lonely, when I lose my way, when I don't believe it, still you love me the same, God. You're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You love me the same. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon sa panibagong araw na ito na Kanya pong ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin na minsan pa ay mapapakinggan po natin ang Kanyang mga salita. Pero bago po iyon, tayo po muna ay sumaglit po na manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa inyo pong biyaya sa amin pong mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, na nararanasan po namin ang iyong pagmamahal sa amin. At ipinagpapasalamat po namin ang araw na ito na kami po ay muling makakapakinig po ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Patuloy po ninyo kaming tulungan na maintindihan namin ito at mapulot namin yung aral na nais po ninyo na amin pong matutunan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay at patuloy po na kayo lamang ang siyang mapaluguran, ang mapasalamatan at ang madakila sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat po. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon at tayo nga po ay narito na sa event po kung saan ang title po nito ay Christ in Every Detail po. So, sa chapter po na ito ay mababasa po natin ang mga direction po ng Panginoon sa pagsasagawa o paghahanda po ng mga kagamitan para sa tabernakulo. So, ito po ay nagpapatuloy sa paglalarawan
ng pagsunod ng mga Israelita sa mga detalyadong tagubilin na ibinigay po ng Diyos kay Moises. So ito po ay tungkol po sa pagtatayo ng tabernakulo at mga kagamitan dito. Ang teksto po ngayon ay tumatalakay sa ilang mahalagang artikulo na gagamitin sa tabernakulo. Ang nilalaman nga po ng chapter na ito ay kung saan po ito po ay matatagpuan sa mga talatang 1 hanggang 9. Ang mesa, dito naman po ay matatagpuan sa mga talatang 10 hanggang 16. Ang kaldereno o ang kaldelero sa mga talatang 17 to 24 at ang altar ng insenso sa mga talatang 25 to 29 po. And so dito nga po sa chapter na ito ay makikita natin yung plano po ng Lord sa mga nais niyang makita sa loob po ng tabernakulo. Bawat bahagi po na nakasaad ay plano po ng Diyos at makikita po ito sa final product na wala pong kahit isang bagay na naiwan o naiba. So, ang lahat po ng makikita sa tabernakulo ay naaayon po sa kagustuhan po ng Panginoon, sa ipinag-uutos po ng Panginoon. Ang kabuuan po ay mahalaga sa kagandahan at tagumpay ng proyekto. So, yun po. Dito po ay makikita po natin o ipinapaintindi po sa atin na nais po ng Diyos na alamin natin ang kanyang mga salita at bigyan ng atensyon at pagpapahalaga ang bawat detalye nito at hindi iniiwanan o isinasantabi ang alinmang bahagi ng kanyang plano para sa ating mga buhay. So, yun po, maaari pong may mga utos po ang Panginoon sa atin na hindi natin maintindihan. Ngunit may dahilan po ang Panginoon para sa bawat utos na kanyang ibinibigay. So tulad nga po nung paggawa ng mga kagamitan sa tabernakulo, talagang detailed po yung pagkakabigay po ng Panginoon ng instructions kung paano po dapat ito gawin. So gayon din po sa ating buhay ay matutunan din po natin na pahalagahan ang bawat salita ng Panginoon, ang kanyang bawat utos. So yun po, maaari nating sangguniin ng Diyos upang masiguro natin na ang lahat ba ng ipinag-uutos po ng Panginoon ay ating nasusunod ng mabuti. Sinabi sa Exodus 37 verse 29 na si Bezalel din ang naghalo ng sagradong langis na pampahid at ang purong insenso at ito'y parang ginawa ng isang dalubhasa sa paggawa ng pabango. So si Bezalel nga po ay pinili at pinuspos ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kakayahan at kahusayan at pati na rin ang katalinuhan sa lahat ng gawaing pangsining. So, ayun po, ginabayan po siya ng Holy Spirit para po magawa ang mga bagay na ito, mga bagay na ipinapag-utos po ng ating Panginoon. Kaya naniniwala po ako na napakahalaga para kay Bezalel na masunod ang bawat utos na ibinigay ng Diyos para sa mga gagawin sa tabernakulo. So, maaari din naman tayo ay isa sa mga pinili ng Panginoon at binigyan ng kakayahan, kahusayan, at katalinuhan para tayo ay magamit ng Panginoon sa kanya pong gawain. So, ipinapaalala din po sa atin ng Exodus 37 sa pamamagitan ng mga detalyadong sukat at direksyon. Kumbaga ay perfect instruction at walang pagkakamali na ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang perpekto at ganap at walang pagkukulang. So, yun nga po, sabi po dito ay true blessing from God comes in response to our willingness to simply obey all His directions. If we follow God's instructions to us in every detail, God's presence and blessings will be with us. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong mensahe sa atin sa araw po na ito. Nawa po ay patuloy po natin itong maunawaan at patuloy po nating matutunang makinig po sa bawat instruction po ng ating Panginoon sa atin. Amen po. Ayan, maraming salamat po. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa umaga pong ito na napag-aralan po namin ang inyo pong mensahe, Panginoon. Salamat po na patuloy po ninyo kaming pinapaalalahanan na sa pamamagitan po ng inyong mga salita, na patuloy po kaming sumangguni sa iyo at matutunan namin na makinig sa iyong mga direction po, Panginoon, nang sa gayon ay
mapaluguran ka namin sa buhay na ito, Panginoon. Salamat po sa biyaya po ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na makapamuhay ng buhay na sumusunod sa iyo, Panginoon, at patuloy ang pinipili na mapaluguran ka, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo kami at samahan sa buong maghapong ito at nawa po, Panginoon, na kayo po ang siyang aming mapapurihan, ang masamba at madakila, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po sa Panginoon at salamat din po sa mga nakapakinig po sa araw po na ito. Nawa po ay may natutunan po ang bawat isa sa atin. Amen. To God be all the glory.